Tuwing Enero, ginugunita ng Department of Health ang Autism Awareness Month. Ito ay para bigyang pansin ang mga pasyente o mga bata na dumaranas ng ganitong kondisyon. Para sa mga magulang, importanteng malaman at obserbahan ang behavior ng inyong mga anak para higit natin silang maalagaan. Kaugnay nga ng Autism Awareness Month, makakasama natin ang isang neurodevelopmental pediatrician, si Dr. Eric Estrada mula Region 1 Medical Center. Good morning, Doc Eric, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning po. Okay, ano bang ibig sabihin ng kondisyon na autism? Autism Spectrum Disorder or ASD or autism ay isang neurodevelopmental condition kung saan meron tayong tinatawag na number 1, impairments or kakulangan sa social communication, plus meron po tayong tinatawag na mga presence of paulit-ulit na mga behaviors at mga interests. Yun po yung ating definition of autism. Okay. Actually, kung titignan natin dun sa by definition, nakalagay doon neurodevelopmental disorder siya. No? So kung ihihimayin natin yon, neuro, ibig sabihin galing brain, yung ating problema. And then developmental, ito yung manifestasyon naman nung kanyang mga simptomas. Kaya tinatawag na neurodevelopmental disorder ito. Okay. Ano yung mga sintomas? Para malaman lang physically or ano ba yung mga makikita mo sa isang bata kapag meron na siyang autism? So, regarding symptoms, actually iba-iba yon per age group, no? Walang specific na symptom na pag meron to, kaagad-agad meron sa bata na yun ay autism na kaagad, no? Sometimes we take it sa context. Titignan natin ng buo yung bata, no? Most commonly, kunyari, at the age of 1-year-old, we expect them, kakaya nilang magsabi ng mga mama, papa, mga one word, or minsan pag tinatawag natin, lumilingon sila agad. Sa mga batang may autism, minsan na-observe yun, hindi sila lilingon pag tinawag natin. Ang complaint lagi ng magulang sa akin, Dok, napaus na po kakatawag sa anak ko, hindi pa rin siya lumilingon. Or minsan, na hindi sumusunod yung simple na close open, hindi makasunod sa mga ganun. At the age of 2 years old, minsan dun mas nagiging pronounced yung mga language concerns, no? Yan na. Hindi na talaga sila nagsasalita. Wala na talaga silang verbal output. Ang gagawin nila minsan, hihilain nila yung parents nila towards sa bagay na gusto nila. Hihilain niya dito, hindi sila nagtuturo, no? Minsan hihilain lang niya kayo or minsan titignan lang niya yung bagay na gusto niya. Yung pa natin, no? Around 3 years old, dito na mas prominent yung mga behaviors naman. Andito na yung mapapansin nyo, tiptoe na lakad, yung kamay, hand flapping. Minsan, pag super frustrated na sila, minsan ang gagawin nila, iuuntog nila yung ulo nila, hinihit nila yung self nila, or minsan naging aggressive sila towards sa parents nila or sa caregivers po nila. So, Doc Eric, ano yung mga factors kung bakit merong pinapanganak na merong autism? Actually, itong tanong na ito isa sa mga pinakamahirap na sagutin for us, no? Kasi until now, we don't have the exact cause ng autism. Marami tayong tinitignan ng mga dahilan or mga factors, no? Wala kaming ma-pinpoint na dahil ito yung gamot na ininom mo, nagkaroon yung anak mo ng autism, no? Maraming factors na tinitignan but then wala talagang ma-isolate, no? Still yun yung kaya kung titignan natin, baka sa next question paunahan na kita, wala kasing gamot for autism, no? So yun din yung reason. Hindi namin alam yung dahilan ng autism, so wala kaming ma-offer or mabigay na eksaktong gamot din. Walang gamot pero may paraan para maunawaan sila. Yes. Merong mga departamento o ahensya na pwedeng lapitan, lalo especially yung mga kababayan natin na merong mga anak o mga kakilalang ganito yung kondisyon. Saan sila pwedeng lumapit? Sa atin, sa Region 1 Medical Center, mayroon po tayong neurodevelopmental pediatrics, no? Pwede po silang magpalista doon para ma-schedule po natin sila at ma-check up po natin sila. When it comes to the other government institutions, yun po, usually pag nakita ko po sila, nagbibigay din po tayo ng mga medical certificates para maka-avail din po sila ng mga tinatawag natin na PWD ID for them, para at least makatulong. And usually kasi for these children, ang mga nire-recommend namin would be the occupational therapy, mga speech therapy. Meron naman po tayo ngayong available in some of the municipalities and cities ng tatawag natin na STAC or yung Stimulation and Therapeutic Activity Center. Libre po yung serbisyo nilang nabibigay. So, Doc Eric, mensahe na lang sa ating mga kababayan, especially baka meron silang mga kaanak o meron silang anak na ganito yung kondisyon. For the parents, ang lagi kong sinasabi sa kanila is, number 1, wag nating i-limit
yung opportunities, yung mga possibilities, no? Hindi porket may autism, hanggang dito na lang ang kaya. Hindi na magsasalita yan, hindi na makakapag-aral, no? They can go to school, they can speak, no? With proper intervention. So sinasabi ko, marami akong nakita na nakapasok sa regular school. Meron tayong, hindi ko alam kung recently nakita po ninyo, meron pong isang individual na nakapagtapos ng kolehiyo, no? Ngayon, based sa isang organization, meron tayong around 700 to 1,000 individuals na nagtatrabaho na sila mismo ay nasa within the spectrum, no? So, ang like kong sinasabi, ang autism is hindi siya end of the world na tapos na. Dahil autism, wala na siyang ibang pwedeng gawin, no? Marami pa siyang pwedeng gawin, no? Just have to discover kung anong talent nila, no? Maraming opportunities ang naghihintay para sa kanila, especially dun sa may mga talents talaga, no? Maraming salamat, Dr. Eric Estrada. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat din po. Mga kapuso, nakasama natin si Dr. Eric Estrada, isang neurodevelopmental pediatrician mula Region 1 Medical Center.